Maria Aurora, Police in Action. Maria Aurora, Police in Action at ngayon ay muli sumasahimpapawid ang isa na namang edisyon ng Maria Aurora, Police in Action. At sa ngalan po ng napakahusay at napakasipag na butihing Chief of Police ng Maria Aurora MPS, Police Major Ferdinand B. Usita. Ang ating pumakasama ngayon ay ang kanyang kinatawang napakahusay na patrol officer. Wala pang iba mga kaibigan kundi si muli nagbabalik Police Lieutenant Norlita M. Wamil. Ma'am, mapagpalang morning. Kumusta na kayong muli? Magandang umaga rin po, sir, at magandang umaga po sa lahat po ng mga tagapakinig. Okay, ma'am. Biyayang araw po sa ating lahat. Yes, ma'am. Balitang balita, ma'am, na ang Maria Aurora walang balita eh. Masyadong tahimik, ano? Kaya yun ang balita natin. Kaya kukumustahin namin, ma'am, muli ang Maria Aurora MPS. Kumusta naman? Generally po ang Maria Aurora MPS po nitong mga nagdaang araw hanggang ngayon po ay generally peaceful naman po ang sitwasyon po natin dito po sa Maria Aurora Municipality of Maria Aurora. Okay. Good news, good news. Ano naman, ma'am, daw ang pinagkakaabalahan ngayon ng Maria Aurora MPS? Sa ngayon po, ang Maria Aurora MPS po ay balik kahapon po ay katatapos lang po ng atin pong meeting. Kasama po lahat ng mga concerned agency sa office po sa municipal office po ng LGU po ng Maria Aurora. Regarding po ang pagkakabalahan na po natin ngayon ay tungkol po sa Sumbak at the same time po ay yung atin po padating din pong Claraan. Ayun, Sumbak. Kailan magsisimula ang Sumbak, ma'am? Ay, ngayon na pong April hanggang katapusan po ito ng May ang atin pong Sumbak na pinaghahandaan po natin. At yung Claraan, ma'am, ay? Ngayon pong darating din pong April 6 to 12. 6 to 12. Ang Claraan po. Okay. Magandang balita, ma'am, yan. At talaga namang laging busy ang pulis natin. At wala na itang pahinga. Yun, ma'am. Ma'am, may balita na merong naisip patupad ang LGU na para sa kapakanan ng ating mga motoristang tricycle, kulong-kulong na magkaroon ng tinatawag na sticker o vest na isusot nila sa gabi. Ano, ma'am, masasabi niyo rito kung sakaling ito'y maipatupad? Para po dito po, napakaganda po nito para po sa ating mga kababayan, particularly po sa ating po mga motorista. Para po talaga po ito para sa kanilang safety. Di po ba, sir, sa gabi kasi talagang isa madilim na kailangan nakikita yung sa kanilang vest or sticker man yan, yung nagluluminous yun, yung maliwanag, kita sila para maiwasan ng anuman pong aksidente sa ating pong mga motorista. Parang gusto rin yata na nagsusuling nito, ma'am, ay pati yung pasahero ay magsusuot. Parang malabong matupad, ma'am, yan. Ano masasabi niyo, ma'am, sa ganun? Siguro po dahil lahat naman po ng tao ay gusto po ng safety, malamang po ay mas maganda po kung mauna po yung sa operator, sa driver, and then pati pasaheros. Mas maganda po kung ako ang magiging pasaheros, mas gusto ko rin po yun para both kami, lalo na sa mga single motorcycle, kita kayong parehas ng nakasunod sa inyo or kasalubong ninyo para po sa safety po ng lahat. Okay, may tanong tayong tinanggap dito kagad, ma'am, ano? Paano daw yung, siyempre, tricycle, sidecar, ano? Yung pasahero, halimbawa, yung isusot na besi, marami na nagsuot nun, isusot mo pa rin ba yun? Kung, siyempre, may iba ng amoy yun, baka nga raw medyo magka-problema dun, ma'am. Sa single, walang problema, sa single motorcycle. Pero sa tricycle, ay parang medyo may problema doon sa kulong-kulong, yung mga, siguro yung kulong-kulong kasi sarili naman, pero yung namamasada sa gabi, ay mukhang may problema, ma'am, doon. Siguro po, mas maganda rin po kung lalo na po kung regular akong motorista, na may sarili na rin akong best. Di po ba, mas maganda yun para kahit saan ako pumunta, lalo na sa gabi, ay kitang-kita ako sa dilim. Okay, kumusta naman, ma'am, daw yung mga nahuli ninyo na lumabag sa batas, illegal, na gawain,
kriminalidad. Ano raw ang balita ngayon sa bagay na yun, ma'am? Meron pong nahuli po tayo na may warrant na po ito. Ito po ay sa kaso ng acts of lasciviousness po in relation to RA 7610. Ano raw, ma'am, yung hinipo? Mukhang matindi ko nagtatanong nito. No? Masilang bahagi ng katawan sigurado. Opo. Kailan, ma'am, ito naganap, ma'am? Kailan nahuli? Nahuli po ito, sir, noong pong March 22. Ilang taon na yung suspect? Bata pa, sir. Suspect, ma'am. Yung Suspect. suspect po. At siya naman po ay 46 years old na po. Yung bata ay minor de edad, ano? Minor po yung bata. Okay. So ngayon ay nakakulong na itong suspect at lumalakad na ang proseso para siya ay tuluyan ng mapul yung kaso niya. Oh. Okay, sa ibang bagay, ma'am, meron pa bang ibang bagay na huli? Wala, ano? Masyadong tahimik ang Maria Aurora MPS. Opo. Okay, nakakamiss ang ating mga usapan, ma'am, pero alam namin na kami numanakaw ng oras namin, busy pa kayo, may Zoom pa kayo. Baka meron na akong hindi na itanong na karapat dapat malaman ng ating mga kababayan. Ito, may humabol na tanong. Yung daw mga pulis nyo ay ilang oras nagba-Bible study kasama ng mga pastor? Ay, opo. Meron po tayong regular na moral recovery program po. Ito po, napakabuti po ng atin po mga pastor na talagang regular din po silang nagpupunta dito sa ating station para po makapagbahagi ng salita ng ating Diyos at at the same time may apply po natin ito sa atin pong mga kababayan na pinagsisilbihan po natin. May tanong dito, ma'am, yung bang tinuturo ng mga pastor ay about their religious belief or meron kayong tinatawag na manual na katulad nung sa mga chaplain, kasi chaplain din, ma'am, ako ng Pearl of the Orient sa mga pulis na may manual kami na hindi religious ang tinuturo. Sa pag religious, may makakaproblema doon sa meron tayong Muslim dyan, meron na pulis, meron tayong iba-ibang reliyon. Yung kanilang itinuturo, ma'am, ay under by your manual o under their church and organization? Sir, meron po tayong, may manual po yan na susundan na ipinatutupad pa from higher up po na susundan po ng atin po mga pastor. So, kung pupunahin man pala yung pinuturo ng mga pastor ay pwede ba nilang ituro yung kanilang paniniwala? Halimbawa, ito yung kanilang sekta o bawal yon, dapat talaga ang susundin nila yung manual? Opo, sir. Pangkalahatan po, hindi po yung about sa kanilang religion lang, hindi po. Meron po silang sinusundan na manual po. Okay, ma'am, baka may naitanong, meron kaming hindi naitanong na karapat-dapat namang malaman from your own words ay nasa iyo, ma'am, ang pagkakataon. Para po sa atin po mga kababayan, lalo po sa ating mga taga Maria Leño po, palagi po tayong mag-iingat para po maiwasan ang anuman pong hindi kanais-nais na mangyari po sa atin at sa panahon na po ngayon naman po ay tayo pong lahat ay magtipid. Tama. Dahil alam naman po natin yung ang krisis na kinakaharap po natin. Sa lahat po ng bagay, magtipid po tayo. Yan lang po ang paalala po natin sa atin pong mga kababayan. Okay, maraming salamat, ma'am, sa inyong walang sawang pagtangkilik sa aming panayam. Muli ay inyong napanood na napakinggan ang ating guro ng palatuntunan sa Maria Aurora Police in Action na Police Lieutenant Norlita M. Wamil, ang napakahusay na patrol officer sa ngalan ng Chief of Police ng Maria Aurora MPS, Police Major Ferdinand B. Usita. Maraming salamat, ma'am. Thank you. Mabuhay kayo. Maraming salamat po.